Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3761. Kahit na ang taong ito ay nakasuot ng maskara at walang nakakaalam kung saang angkan siya nagmula o kung anong antas ng kakayahan niya, walang paraan na makakaharap niya si Randall. Sa husay ni Randall, malamang na matatag siya sa antas ng isang nangungunang 15 mandirigma sa whirling world. Sino man na kayang tumayo sa top 20 ay magiging sikat na sikat. Walang paraan na may ganyan. Gagawa ng ganito ang kasanayan, at walang paraan na may tatago din nila ang hitsura nila. Kaya, ang taong ito ay talagang isang mahina na ang tanging talento ay ang pagmamayabang. Walang paraan na ang isang hindi gaanong mahalaga tulad niyan ay magiging sobrang magpakamatay. Akala namin may mali sa ulo niya bago ito, pero gumastos siya ng 20 milyong spirit crystal sa pagtaya sa kanyang kalaban, nanalo ng 1,200,000 sa isang pagkakataon. Paano magiging tanga ang isang ganyan? Sa halip, malamang na medyo matalino siya. Walang paraan ang isang taong tulad nito ay magpapakamatay. Kaya, dapat sigurado si Percy na pagsisisihan niya iyon kung bakit niya ginawa iyon. Nagpatuloy ang isang lalaking nakasuot ng berdeng damit, mukhang binibigyan niya ng daan palabas ang lalaki, ngunit ito ay talagang isang napakatalino na plano. Kung hindi ito isang draw, walang nakakaalam kung anong uri ng halimaw ang lalabas sa susunod na labanan. Ang lahat ay nakasalalay sa mga patakaran at kung gaano kalakas ang susunod na halimaw. Lahat ng tao ay nagkakaroon lang ng isang pagkakataon para hamanin ito. Sa sandaling manalo sila, makakakuha sila ng life points para sa kayamanan. Ayaw niyang sayangin ni Randall ang nag-iisang pagkakataon ni Randall sa capture hall. Mas mabuting huwag nang atakihin ang taong iyon sa simula, at gamitin ang ilan sa kanyang kapangyarihan laban sa halimaw. Pagkatapos mamatay ang halimaw, pagkatapos ay makakamit niya ang buhay, at pagkatapos ay makakamit niya ang buhay na iyon. Ang baliw na tao. Ito ang pinakamagandang plano. Ang pagsusuri ng lalaking nakasuot ng berdeng damit ay tila lohikal. Talagang pinag-iisipan ni Percy ang mga eksaktong linyang iyon. Matapos isaalang-alang ang lahat ng mga kadahilanan, iyon ang pinakamahusay na plano. Sa sandaling iyon, hinihintay ng lahat ang taong nakamaskara na gumawa ng pangwakas na desisyon, upang makita kung talagang mahuhulog siya dito. Napabuntong hininga si Jack sa sobrang inis, nakatingin kay Percy na nakatingin sa kanya. Bigla niyang naramdaman na hindi niya alam ang sasabihin. Ayaw na niyang makinig sa mga kalokohan ni Percy. Nagpasya siyang tumayo na lang at maglakad papunta sa registration area. Habang naglalakad ay sinabi niya nang hindi man lang lumingon, sa tingin mo ba ako ay tanga? Maawa ka, hindi mo ba naisip na biro iyon? Hindi ka ba natakot na pagsisihan ko ang mga bagay-bagay? Ang iyong mga petty tricks ay gagana lamang sa mga katulad mo. Ang iba ay hindi kasing madaling lokohin. Mabilis na naglakad si Jack. Sa ilalim ng nanlalaking mata ng lahat, dumating siya sa lugar ng pagpaparehistro at mabilis na isinulat ang kanyang pangalan. Sa sandaling iyon, lahat ay natigilan. Totoo ba ang lalaking iyon? Akala niya talaga matatalo niya si Randall. Akala nila ay talagang babalikan ni Jack ang kanyang mga sinabi, ngunit napatunayan ni Jack na ganoon siya kay tiwala sa kanyang sarili. Kung siya ay naglalagay lamang ng isang gawa sa ganoong antas, wala na silang ibang masasabi. Maging si Percy ay natigilan. Lahat ng ginawa ng kabilang partido ay ganap na hindi inaasahan. Kumunat ang noo ni Randall at sinabing, mukhang may mali talaga sa ulo ng lalaking to. Inakusahan namin siya bago ito. Gayunpaman, dahil nasabi na natin ang lahat, walang paraan na maibabalik natin ang ating mga salita. Dahil nakasign up na ang taong ito, pagkatapos ay gawin natin ang sinabi natin. Makikipag-usap lang tayo sa kanya sa 10 segundo. Nang marinig ito, tumango si Percy. Tuwang-tuwang sabi ni Rowan, gusto ko ring mag-sign up. Kabanata 3762. Ang pagkamuhi ni Rowan kay Jack ay parang walang katapusang dagat. Nasa level na iyon kung saan pakiramdam niya ay hindi na siya mabubuhay hanggat ganoon din si Jack. Dahil si Jack ay tumuntong sa larangan ng digmaan, pagkatapos ay kailangan niyang tiyakin na paalisin si Jack ng personal. Kung hindi, hindi niya mailalabas ang galit sa kanyang puso. Masyadong mayabang ang kilos ng lalaki dahil lang sa restricted area. Wala rin silang magagawa sa kanya, hinahayaan siyang insultuhan sila ayon sa gusto niya. Wala siyang ibang gusto kundi ang maningil. Naalala ni Rowan ang lahat ng sama ng loob na iyon, sisiguraduhin niyang makakaganti siya ng personal. Nakakunot ang noo ni Percy na tumingin kay Rowan, no. Don't act so impulsively. Alam kong gusto mo siyang turuan ng leksyon sa sarili mo, pero hindi mo mapapatalo ang sarili mo dahil dito. This is Randall's battle.
I was planning on letting you and him join one battle. Magtutulungan kayong dalawa, and you should be able to win. Best work kayong tatlo, basta't may point kayo. Ang lahat ng iyon ay tila makatwiran. Kung sasali si Rowan sa laban na ito, si Nim ay matatalo at maghahirap din. Higit pa rito, sapat na ang kakayahan ni Randall na harapin ang laban ng iyon ng mag-isa. Ang pagsali ni Rowan ay magiging walang kabuluhan. Pagkatapos ng labanan, maaaring 2 life points lang ang makukuha niya. 2 life points ay hindi pa sapat para makuha ang pinakamababang antas ng kayamanan. Ito ay karaniwang sinasayang ang kanyang pagkakataon. Sabik na pinunasan ni Rowan ang kanyang mga templo, pero gusto ko talaga. Bago pa siya makatapos ay muli siyang pinutol ni Percy, compose yourself and get rid of that childish tantrum. How could you do whatever you want right now? Baka nakakainis na ang batang iyon, pero hindi mo pwedeng sayangin ang mga pagkakataon mo sa ganyan. Magkakaroon ka ng pagkakataon na makitungo sa kanya sa susunod. Panipi. Masyado tayong magiging mabait sa kanya kung papatayin niya siya on the spot. Huwag mag-alala, alam ni Randall na hayaan siyang umalis sa entablado na buhay. Pagkatapos, siya ay nasa aming mga kamay at marami kaming oras upang dahan-daang pahirapan siya. Panipi. Umawang ang labi ni Rowan at baka sa mukha niya ang pag-aatubili. Kahit na malaya niyang pinapahirapan si Jack pagkatapos nito, pakiramdam niya ay hindi ito sapat. Gusto niyang gamitin ang kanyang kakayahan para sampelan si Jack sa lahat ng kanyang pagmamayabang. Gusto niyang personal na bugbugin si Jack hanggang sa hindi na siya makilala ng ina ni Jack. Tumaas ang isang kilay ni Randall, kalmayin mo ang sarili mo. Mas importante bang masatisfy ang pangangailangan mo para sa paghihiganti o pagbutihin ang iyong kakayahan? Ang taong iyon ay isang maliit na damo lamang na lumitaw sa gilid ng daan ng iyong buhay. Worth it ba na sirain ang iyong kinabukasan dahil sa kanya? Mas mahalaga pa ba siya kaysa sa life points? Hindi mo ba matukoy kung ano ang mahalaga at kung ano ang hindi? Kumunat ang noo ni Nim. Naiintindihan niya ang nararamdaman ni Rowan sa sandaling iyon, ngunit hindi siya pumayag. Sa bagay, ngayon lang nawala ng kontrol si Nim sa init ng ulo. Nabawi na niya ang kanyang kalmado. Natural na walang paraan na palayain niya si Jack, ngunit walang paraan na hahayaan niya itong makaapekto sa kanyang sarili ng negatibo. Hindi ba idiotic iyon? Ginawa ni Percy ang pinakamahusay na pag-aayos, ngunit si Rowan ay nahuhumaling lamang sa paglabas ng kanyang mga pagkabigo, kahit na binabaliwala ang katotohanan na si Nim ay maaapektuhan. Natural na medyo naiinis si Nim doon. Sa sandaling iyon, narinig nilang apat ang isang malamig na boses, gusto mong mag-sign up. Bilasan mo at gawin mo yan. Hindi ba't ngayon mo lang ako intensyon na patayin gamit ang sarili mong mga kamay? Bilasan mo at mag-sign up ka. Sabik na akong makita kung may kakayahan ka talaga. Pagkatapos mag-sign up, tumalikod si Jack at bumalik ng walang pag-aalinlangan. Habang naglalakad siya, narinig niya ang usapan nila. Sa sandaling marinig niya na gustong mag-sign up ni Rowan, Jack. Nakaramdam ng hindi kapani-pani walang kasiyahan. Kahit na ang iba pang tatlo ay nag-sign up, Jack ay hindi kahit na batang isang mata. Malugod niyang tatanggapin ang mga ito. Nanigas silang apat na agad namang napalingon kay Jack. Ang kanilang mga mata ay tila puno ng kamandag. Naramdaman pa nilang apat na hilahin si Jack. Kabanata 3763. Palaging hinamon sila ni Jack. Nagdikit ang ngipin ni Rowan. Ang lahat ay naitakda na sa bato. Walang ibang dapat ikatakot. Pagkatapos mag-sign up ni Jack, wala nang pagkakataon para baguhin niya ang kanyang desisyon. Kaya, walang dapat ikatakot si Rowan. Rowan scoffed, "Brat, stop with your snide tone, do you think matatalo mo ako?" Tumawa si Jack at mahinahong sinabi, "Stop speaking as if you're such a amazing person. Sinong may sabing hindi kita matatalo? Kahit lahat kayo ay inaway ako ng sabay-sabay, you'd still no match for me. Go ahead and sign up." Natawa si Rowan nang marinig iyon, "I really have to give it to you, sure ang galing mong magyabang. Hindi naman tayo magkakasundo na tatlo. Naririnig mo pa ba ang sinasabi mo? Don't you think it's such a joke?" Nakangiting sabi ni Jack, "Ayoko ring mag-aksaya ng oras na kausapin ka. Kung sa tingin mo ay madali mo akong matatalo, ipakita mo. Kung hindi, shut your mouth." Galit na tumayo si Rowan. Tiningnan niya si Jack na may singkit na mga mata, "Are you trying to provoke me right now? Gusto mo ba talagang mag-sign up ako para bugbugin kita? Well, since you're so willing, I'll give you the chance." Pakiramdam ni Rowan ay mababaliw siya kapag nagpatuloy iyon. Sa puntong iyon, ayaw niyang makinig sa iba pang sasabihin ng iba. Wala na siyang pakialam sa kinabukasan niya. Gusto lang niyang turuan ng leksyon ang lalaking iyon gamit ang sarili niyang mga kamay. Nakakunot ang noo ni Percy habang malamig na nakatingin kay Jack. Napaka-inquisitive ng mga mata niya.
Lahat ng sinabi at ginawa ni Jack ay lumampas sa kanyang inaasahan. Pagkatapos mag-sign up ni Jack, sinimulan pa niyang hikayatin si Rowan na sumali. Natural na nakita ni Percy ang ginagawa ni Jack. Sinusubukan ni Jack na hikayatin si Rowan na sumali sa labanan, ngunit bakit? Ganun ba siya kamayabang, o baliw siya? Maaaring hindi ito ang kaso, maaaring talagang may kakayahan si Jack. Bigla siyang nakaramdam ng pag-aalala sa kanyang puso. Gayunpaman, mabilis niyang inalis iyon. Napatingin si Percy kay Randall sa gilid niya. Kahit na hindi kasing lakas ni Randall si Rowan, isa pa rin siyang may malaking lakas. Sa husay ni Randall, walang paraan na magagawa ni Jack ang anuman. Higit pa rito, kahit na siya ay hindi magagawang talunin sina Randall at Rowan na nagtutulungan. Maliban na lang kung may mga kasanayan si Jack na naglagay sa kanya sa nangungunang sampung ng Whirling World, walang paraan na magagawa niyang ibalik ang mga talahan na yan. Sa isiping iyon, naging malinaw ang isipan ni Percy. Kahit na hindi niya alam kung anong mga trick ang sinusubukang hilahin ni Jack, ang mga kasanayan ni Randall at Rowan ay malinaw para makita ng lahat. Walang paraan na magagawa ni Jack ang anumang bagay. Nakataas ang isang kilay ni Percy nang lumingon siya kay Rowan, na mukhang galit na galit ng mga sandaling iyon. Sa sobrang galit ni Rowan ay nanginginig ang buong katawan. Yung mukha niya parang saysubog na. Halatang napagdesisyonan na niyang lumahok sa labanan. Si Percy ay hindi gaanong pumayag na mangyari iyon dahil nagawa na niya ang pinakamahusay na mga pagsasaayos. Kabanata 3764. Hanggat sumali sila sa mga laban batay sa kanyang mga kaayusan, maaari silang kumita ng malaki, na manalo ng sapat na life points para makuha ang mga kayamanan. Gayunpaman, nagkaroon siya ng pagbabago ng isip sa sandaling iyon dahil si Jack ay kumikilos ng malayo sa kanyang inaasahan. Pakiramdam niya ay may trump card si Jack, kaya ang pagsali sa kanilang dalawa ay magiging mas madali para sa kanila na harapin ang anumang maaaring mangyari. Dahil doon, nilinggan ni Percy si Rowan. Parang saysubog na si Rowan ang mga sandaling iyon. Ang kanyang isip ay puno ng pag-iisip tungkol sa pag-sign up. Wala siyang ibang gusto kundi ang paghiwalayin si Jack ng personal. Bigla niyang naramdaman ang titig ni Percy. Agad namang napalingon si Rowan kay Percy, "Percy, ikaw." Bago pa siya makatapos ay tumango ng mahinahon si Percy, pumayag na lang. Saglit na natigilan si Rowan, hindi makareact doon. Akala niya ay matagal na niyang sinubukang makipagtalo para kumbansihin si Percy, pero pumayag na talaga si Percy bago pa siya makabuo ng kumpletong pangungusap. Nagtataka si Randall kay Percy. Bakit biglang nagbago ang isip niya? Hindi na nagsalita pa si Percy, at sinama na lamang sila ng tingin sa kanilang dalawa, na nagmamadaling mag-sign up. Nag-aalalang tumango si Rowan na baka sa mukha niya ang pagkasabik. Nagsisimula pa siyang kumuyam sa kanyang mga kamao sa pag-asa. Ang kakayahang turuan ng taong iyon ng isang leksyon sa kanyang sarili ay isa sa pinakamagandang bagay na nangyari sa kanya nitong mga nakaraang panahon. Tumayo na rin si Hamish na kanina pa sinubukang guluhin si Jack. Nakataas ang ulo niya habang may pagmamalaki na sinabi, "Ako ang pang-apat na mag-sign up. Wala sa inyo ang hahalili sa akin. May sama ng loob ako sa kanya, at ako mismo ang hahawak nito." Habang sinasabi niya iyon, nagsimula siyang maglakad pasulong para mag-sign up. Malamig ang mukha ni Hamish na para bang may utang sa kanya ng malaki. Sinadya pa niyang lumingon para tingnan si Jack ng malamig na para bang pinatay ng kabilang partido ang buong pamilya niya sa isang gabi. Nagtaas ng kilay si Jack at tumingin sa kanya bago tumalikod. Ninitian ni Hamish si Jack bago siya nagmadaling mag-sign up. Sa sandaling iyon, nasa harapan niya sina Randall at Rowan. Taliwas sa kung paanong ang lahat ay nagpupumilit na mag-sign up kanina, ang oras na ito ay mas kalmado. Sina Randall at Rowan ay parehong pambihirang mandirigma. Si Rowan ay medyo mahina ngunit mas malakas pa rin kaysa sa sinumang ordinaryong mandirigma. Sa kanilang dalawa doon, ang sinuman ay magkakaroon ng mas mababang pagkakataon na mag-ambag ng anumang makabuluhang bagay. Ang mga life point na makukuha ng sinuman ay malamang na isa lamang, o kahit na zero, kaya lahat ay nais na umupo at manood. Walang sumubok na mag-sign up, at si Hamish ang una. Nang marinig ni Rowan ang mga yabag, lumingon siya kay Hamish. Agad namang napangiti si Hamish habang parang asong kamakawag ng buntot, "Hello, Rowan. May sama rin ako sa lalaking iyon. Kung hindi ko siya tuturuan ng leksyon sa sarili ko, hindi ko mapipigil ang galit ko." Habang sinasabi niya iyon ay puno ng galit ang tono niya. Para siyang kakampi ng mga mandirigma mula sa Star Continent. Nang marinig ito, tumaas ang isang kilay ni Rowan at tinitigan siya. Kahit na hanggat maaari ay pinipigilan ito ni Rowan, bakas pa rin sa mga mata niya ang pang-aalipusta, "Anong pangalan mo? Saang mundo ka galing?" Kabanata 3765. Agad namang ginawa ni Hamish ang lahat para magpakilala. Siya ay mula sa Tenant Continent.
Ito ay isang pangatlong baitang mundo, at siya ay itinuturing na isang pambihirang mandirigma doon. Gayunpaman, siya ay ganap na ordinaryo pagdating sa Whirling World. Nang marinig ni Rowan kung saan nanggaling si Hamish, baka sa mga mata niya ang paghamak. Ang isang piraso ng basura mula sa isang ikatlong baitang mundo ay talagang sinusubukang mapalapit sa kanya. Kahit na si Rowan ay hindi kapani-pani walang mainitin ang ulo, mayroon pa rin siyang katalinuhan sa kanya. Malinaw na ipinakita sa ugali ni Hamish na sinusubukan ni Hamish na pabor sa kanila. Sa totoo lang, isang kompletong dahilan lang ang conflict ni Hamish kay Jack. Kanina lang naging masungit sa kanya ang lalaking iyon, pero ano? Masungit si Jack sa lahat. Ang katotohanan na si Hamish ay nagmamadaling lumabas ng ganoon at umarte na parang may malaking sama ng loob kay Jack ay dahil lamang sa sinusubukan niyang makipagkasundo sa Star Continent. Nais din niyang subukang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa harap ng lahat. Kahit na walang marangal o maluwalhati sa pagiging sikat ng ganoon, umaasa pa rin siyang makasakay sa coattails ng Star Continent. Tumaas ang isang kilay ni Rowan. Kahit na mababa ang tingin niya kay Hamish, kaaway pa rin ng isang kalaban ang kabilang partido. Pagkatapos nilang mag-sign up at umakyat sa entablado, magiging kapaki-pakinabang pa rin si Hamish. Tumango si Rowan kay Hamish, binato siya ng buto. Lalong lumakas ang ngiti sa mukha ni Hamish. Parang gusto niyang maging utusan ni Rowan. Don't worry. You won't even need to lift a finger against that guy. I'll be able to deal with him para sa inyong lahat. He was only acting so arrogant because of his ignorance. He's never really experienced the world at all. Sinadya ni Hamish ang pagtaas ng boses niya, sinisigurado na malinaw na maririnig siya ng lahat. Napataas ang isang kilay ni Jack sa sobrang inis. Medyo bihira na makakita ng katulad ni Hamish. Siya ay napakaliit at kasuklam-suklam na ito ay kasuklam-suklam. Ilang tao sa audience ang nagsimulang tumingin kay Hamish na parang walang hiya. Paano siya magiging handang kumilos na parang aso para sa ibang tao? Mayroong pagkakaiba sa pagitan ng talento at kasanayan ng bawat mandirigma, ngunit lahat sila ay may kanilang pagmamalaki at puso bilang isang mandirigma. Hindi magkarelasyon ang dalawang panig kaya kakaunti lang sa kanila ang nakakagawa ng ginagawa ni Hamish. Para bang sinisiraan niya ng halaga ang sarili niya. Handa siyang kumilos bilang isang lingkod ng iba. Ang isang taong tulad nito ay tiyak na hindi makakamit ang anumang malaking bagay. Magagawa lamang niyang kumilos tulad ng isang aso at matapat na manatili sa isang mas malakas. Iyon ay isang hindi kapani-pani walang kahihiyang paraan upang mabuhay bilang isang mandirigma. Itong Hamish na ito ay napaka-joke. Ang mapaghiganti at galit na paraan na ginawa niya ngayon ay isang gawa lamang. Parang hindi niya gaanong kinamumuhian ang lalaking nakamaskara na iyon. Isa lang siyang nagsusumikap na makuha. Sa mabuting pakikipag-ugnayan sa Star Continent. Sa tingin ba niya ay hindi masasabi ng iba sa amin kung ano ang kanyang mga layunin? Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng taong sobrang desperado para sa atensyon. Para lang siyang clown na sinusubukang mag-show. Wala siyang pakialam kung paano siya pinagtatawanan ng iba. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang iniisip ng mga katulad niya. Napakababa ng ebalwasyon ng bawat isa kay Hamish, pakiramdam niya ay para siyang asong kumakawag ng buntot. Gayunpaman, mukhang napakasaya ni Hamish sa sitwasyon. Pagkatapos mag-sign up kay Rowan, nagkaroon siya ng ganap na kakaibang hitsura sa kanyang mukha. Siya ay may isang masayang ngiti na parang narating niya ang mataas na lugar na dapat hanggan ng lahat. Kabanata 3766. Natahimik ang lahat dahil doon. Sino ba siya sa lalaking iyon? Naisip ba niya na dapat hanggan siya ng lahat dahil lang sa nakakita siya ng taong mas malakas na magpapasakop sa kanya? Sa napakaraming mapanuksong tingin sa kanya, natural na napagtanto ni Hamish ang nangyari. Nakataas ang isang kilay niya habang nakatingin sa lahat ng nakatingin sa kanya ng nanunuya. Medyo tumaas ang boses niya, I'm just trying to teach that guy a lesson. Bakit mo ako tinitignan ng ganito? May masama ba kung gusto mo siyang turuan ng leksyon at bayaran siya? Do you think I've done anything wrong? Pati yung mga warriors from Star Continent. Sinadya niyang ibahin ang usapan, at biglang naramdaman ng lahat na hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Sinisikap ng lalaking ito na hilahin ang galit sa kanila. Malinaw na mababa ang tingin nila sa kanya, ngunit pinipilit niyang i-frame ito na para bang pakiramdam nila ay walang kapintasan ang lalaking nakamaskara. Medyo maraming tao ang nagsimulang sumigaw pabalik sa kanya, stop trying to twist the truth. We're just looking down on someone who acts like a dog. Wala itong kinalaman sa pagtuturo sa sinuman ng leksyon. Hindi tanga si Hamish, alam niyang siya ang pinag-uusapan ng mga ito. Nagsimulang tumaas ang kanyang galit. Sumigaw siya ng malakas, anong aso ang sinasabi mo? I was just trying to greet them out of respect.
You're calling me a dog because I said a few things. Are you saying anyone polite to Rowan is a dog? Sa sandaling sinabi iyon, agad na umasim ang ekspresyon ni Rowan. Siyempre, alam niyang hindi ito ang ibig nilang sabihin, at sinusubukan lang nilang isumpa si Hamish. Ngunit, dahil sinusubukan ni Hamish na baluktutin ang katotohanan, parang hindi niya kayang subukang magsabi ng anumang laban dito. Kung hindi, mukhang nagigilty siya. Gayunpaman, sa sobrang harsh ng mga salitang iyon, sino ang magsasalita ng magalang sa hinaharap? Lahat ba ng magalang sa kanya ay hindi makikitang aso? Maaaring hindi kahanga-hanga ang taong ito, ngunit ang kanyang kakayahang i-twist ang katotohanan ay namumuna. The moment he said that, umasim ang mukha ng nangiinis kay Hamish kanina. Siya clenched his teeth and said, "Stop trying to frame me like that. I didn't mean it that way." Hindi na napigilan ni Rowan pagkatapos noon, lahat, tumahimik ka. Kung may sasabihin pa kayo, lahat kayo ay nasa listahan ng mga patayan ng Star Continent. Sa sandaling sinabi, walang nang ahas na magbitaw ng isa pang salita. Tumingin si Hamish sa kanilang lahat na may kasiyahan sa kanyang mukha, pakiramdam na siya ay hindi kapani-pani walang kahanga-hanga sa sandaling iyon. Para siyang yumaman sa magdamag. Mababa ang tingin niya sa lahat at itinuring niya silang mahihirap na magsasaka. Bumalik siya sa kanyang upuan na may kasiyahan at pagmamalaki. Galit na galit ang mga mandirigma roon na nakakita sa kanyang ekspresyon, ngunit hindi sila nang ahas na magsalita tungkol dito. Walang nakakaalam kung ang mga sinabi nila ay mauuwi sa pagkontra at haantong sa gulo. Kung kinamumuhian sila ni Rowan, tiyak na maghahirap sila sa hinaharap. Natigilan si Jack sa eksena. Oo naman, mayroong lahat ng uri ng mga tao sa mundo. Pagkatapos mag-sign up ni Jack, nagtiis lang siya ng ilang salita bago tumahimik ang lahat. Marahil ay nadama nila na hindi sulit ang kanilang oras na sabihin ang anumang bagay tungkol sa kanya. Sa huli, nag-sign up na si Jack. Ibig sabihin, selyado na ang kanyang kapalaran. Kailangan lang nilang hintayin na siya ay maging mincemeat sa harap ng tunay na kasanayan. Sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang ibig sabihin ng tunay na kasanayan, at si Jack ay magbabayad ng masakit na halaga, kaya't wala nang masabi. Kabanata 3767. Gayunpaman, nakamit ni Jack ang isang maikling panahon ng kapayapaan at katahimikan. Habang dahan daw ang lumilipas ang oras, dahan daw ang nagsisign up ang mga tao. Kahit na karamihan sa mga mandirigma doon ay mas gusto na lamang manood, mayroon pa ring ilan na handang sumugal. Pagkatapos ng isa pang 15 minuto, 15 pangalan ang nasa listahan. Ang nakamaskarang caretaker ay pinaakyat ang lahat ng 10 kalahok sa entablado, at magsisimula na ang labanan. Ang mga manunood ay muli sa matinding pananibik. Anumang halimaw ang lilito sa labanan ay pangalawa sa panunood sa tulala, matigas ang ulo, at baliw na lalaking iyon na nagbabayad ng mabigat na presyo. Malinaw na naalala ng lahat kung paano insulto ni Jack ang Star Continent. Kahit na masaya silang nanonood, ang yabang pa rin nito ang nagparamdam sa kanila na dapat siyang parusahan. Ito ay isang magandang palabas para sa kanila. Sa tingin mo ba magmamatigas pa ang lalaking to kapag nabugbog siya ng husto at hindi na siya makatayo mamaya? Kung mangyayari iyon, malamang ay tuluyan na niyang makalimutan ang lahat ng sinabi niya noon. Ang gagawin na lang niya ay umiyak at humingi ng awa. Huwag kang mag-alala, tiyak na may sira ang ulo niya. Kung hindi, hindi siya gagawa ng isang bagay na napaka-absurd. Matapat, ang aking paghuhusga sa taong iyon ay goes up and down. One moment, parang may mga plano siya sa isip niya, the next moment, parang may sira sa ulo niya. Sa sandaling nag-sign up siya, sa wakas sigurado ako na siya ay lubos na tiwala na kumilos lang siya ng walang pag-iisip. Lahat ng mga kalokohang sinabi niya noon, malamang sinadya niya ang lahat. Talagang iniisip niya na pantay ang lakad niya kina Percy at Randall. Kahit na kinikilala ng lahat na malakas ang husay ni Randall, walang pakialam ang lalaking ito. Sa lahat ng taon ko, first time kong makakita ng ganito. It's actually quite interesting. After all, bihira lang makakita ng mga warriors na sobrang tanga. Kahit na ano pa ang sabihin ng iba, hindi nagbago ng ganoon kalaki ang ekspresyon ni Jack. Sa sandaling iyon, para siyang nahiwalay sa mundong ginagalawan niya. Tumayo sina Randall at Rowan para tingnan si Jack. May malamig na kislap sa kanilang mga mata. Ang kabilang partido ay hindi nag-abalang mag-react sa kanilang mga tingin. Maaari silang tumingin sa kanya gayunpaman gusto nila, hanggat hindi sila nag-aaksaya ng kanyang oras at pagsisikap sa pakikipag-usap sa kanya. Ang dalawa sa kanila ay maaaring tumingin sa kanya hanggat gusto nila. Tumingin si Jack sa paligid para tingnan kung sino ang nasa paligid niya. Ang pinakamalapit sa kanya ay sina Mart at Lorraine. Napayuko ang dalawa at hindi na masyadong nagsalita baka sakaling nakatali sa kanya. Sumulyap si Jack sa kanilang dalawa, walang sinasabi. Pagkatapos noon, tumingin siya sa lalaking nakaitim na damit.
Sa sandaling nakipag-away siya sa mga mandirigma mula sa Star Continent, ang lalaking nakaitim na damit ay nanatiling tahimik sa buong oras. Ang mga mandirigma mula sa Star Continent ay nalipat ang kanilang atensyon kay Jack, hindi na pinapansin ang lalaki. Gayunpaman, alam ni Jack na tiyak na hindi nila pababayaan ang lalaking nakaitim na damit. Binabalak na nila ang pakikitungo sa lalaking nakaitim na damit pagkatapos nilang makitungo kay Jack. Gayunpaman, hindi niya akalaing may pakialam ang lalaki. Malamang na siya ay mula sa isang malaking background, kaya ang mga mandirigma mula sa Star Continent ay malamang na magpigil kapag humarap sa kanya. Sa pag-iisip tungkol doon, nakataas ang isang kilay ni Jack habang sinabi niya sa lalaking nakaitim na damit, "Sir, may kahilingan ako. Kailangan ko ng kaunting pabor sa iyo." Panipi. Natigilan ang lalaking nakasuot ng itim habang nakatingin kay Jack na may pagtataka. Sa totoo lang, ang lalaking nakasuot ng itim ay katulad ng iba, pakiramdam niya ay may mga problema sa kanyang ulo ang lalaking nakamaskara. Gayunpaman, hindi niya kailanman minamaliit si Jack at kinutya si Jack kasama ng iba. Sa halip, tahimik lang siyang nanunood. Kabanata 3768. Tumango ang lalaking nakasuot ng itim, "Magsalita ka." Ang maikling pag-uusap na iyon ay biglang nakakuha ng atensyon ng lahat. Sa halip, ang bawat aksyon ni Jack ay isang bagay na binibigyang pansin ng lahat. Kumuha si Jack ng 20 piraso ng purple gold mula sa mustard seed. Ang mga tuntunin ng capture hall ay nakasaad na kahit ang mga kalahok ay maaaring makilahok sa pagtaya. Gayunpaman, hindi nila maaaring ilagay ang kanilang mga taya, ngunit maaari nilang hilingin sa iba na gawin ito. Kahit na hindi narinig ni Jack ang alinman sa mga usapan nina Lorraine at Marth, nasasabi niya na ang dalawa sa kanila ay hindi gustong matali sa kanya sa isang pampublikong setting. Malamang natakot silang hilahin pababa. Dahil iyon ang kaso, hindi sila pipilitin ni Jack. Nakipagtalo na ang lalaking nakaitim na damit sa mga mandirigma mula sa Star Continent bago ito. Hindi magiging ganoon kahirap para sa kanya na tulungan si Jack. Higit pa rito, hindi rin hihilingin sa kanya ni Jack na gawin ito ng walang dahilan. Matapos kunin ang 20 piraso ng kulay ubing ginto, kumuha siya ng 100,000 espiritong kristal at ibinigay ito sa lalaking nakaitim na damit. Ang 100,000 espiritong kristal na ito ay isang regalo para sa pagtulong sa akin. Mangyaring ipusta sa akin ang lahat ng piraso ng purple na ginto. Na ikinagulat ng lahat ng naruroon. Ilang tao ang nanlaki ang mga mata at nakanganga na parang gulat na nawala ang katwiran. Ito ay 20 piraso ng purple gold. Maging si Rowan at ang iba pa ay nagulat nang tumingin muli sila kay Jack, na sinusuri ang kabilang partido sa ibang liwanag. Kahit anong gawin ni Jack, lagi silang hindi makapagsalita. Sa pagkakataong ito, naglabas si Jack ng 20 piraso ng purple gold ng sabay-sabay. Ang 20 pirasong iyon ay katumbas ng 200 milyong espiritong kristal. Ang halagang iyon ay isang bagay na kahit na si Rowan ay hindi maaaring kunin, pabayaan ang mga regular na mandirigma. Sa kabilang banda, si Percy ay maaaring magkaroon ng ganoong halaga, ngunit walang paraan na magagamit niya ito sa isang taya. Kung tutuusin, ang ganoong uri ng kayamanan ay mawala ng laman sa kanyang kaban. Kinailangan niyang pag-isipan ang mga bagay ng ilang beses bago kunin ang halagang iyon. Ito ay hindi isang kabuuan upang paglaruan. Kahit alam niyang siguradong mananalo siya, hindi pa rin niya gagawin. Gayunpaman, si Jack ay hindi lamang naglabas ng 20 piraso ng purple na ginto kundi niregaluhan pa ng 100,000 espiritong kristal sa isang tao nang hindi man lang kumikibo. Higit sa lahat, itinaya ni Jack ang lahat ng iyon sa kanyang sarili. Hindi ba iyan ay itinapon lamang ang lahat sa alisan ng tubig? Nakasimangot na sabi ni Nim, "Brat, kaya mo bang hamukay ng sinaunang puntod at ninakawan ang lahat ng kayamanan sa loob?" Naging malamig ang ekspresyon ni Jack sa mga salitang iyon, na muling nagalit sa kanya. Sure enough, magaling talaga siyang manayra ng iba. Marami pang iba ang sumang-ayon kay Nim. Kung tutuusin, hindi maliit na halaga ang 20 piraso ng purple gold. Kahit si Percy ay hindi makakagawa ng ganoong pusta. Kaya naman, natitiyak nila na ang lilang ginto sa mga kamay ni Jack ay hindi nakuha sa pamamagitan ng lehitimong paraan. Napalingon si Jack kay Nim, "Can you shut your mouth?" Puro kalokohan. Sa sandaling iyon, wala siyang sinabi na makakapag-alis pa rin sa kanyang reputasyon. Sa sobrang galit ni Nim ay nagdilim ang mukha niya, "Brat. Nauunahan mo na talaga ang sarili mo. Malapit na ang katapusan mo. Malapit ka nang magbayad." Sumimangot si Jack at sinabing, "Naubusan ka na ba ng bagong sasabihin? Paulit-ulit mo na lang. Nakakainis na talaga. Uulitin ko, shut your mouth." Kabanata 3769. Sa sobrang galit ni Nim ay nanginag ang buong katawan. Sisigaw na sana siya pabalik nang hawakan ni Randall ang braso niya.
Sa mga bagay na tulad nila, ang anumang karagdagang mga salita ay hindi na kailangan. Kumunot ang noo ni Randall at sinabing, tama na, marami ka pang oras para lutesin ang galit mo. Kalimutan mo na muna iyon. Dahan daw ang itinikom ni Nim ang kanyang bibig dahil doon, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Jack, walang ibang nais kundi punitin si Jack. Malamig na sinulyapan ni Jack si Nim, I think you should have signed up with them. Sayang naman. Walang imek ang mga labi ni Nim. Ano ang ibig sabihin noon? Dapat nag-sign up din siya. Akala ba ng lalaking iyon ay matatalo niya rin si Nim? Dahil sa pagmamataas sa mga salitang iyon, nawala nang masabi si Nim. Ang taong iyon ay talagang may tiwala sa sarili, hanggang sa punto ng pagkagalit. Ang mga manunood sa paligid ay nagsimulang mag-usap tungkol sa mga salita ni Jack. Baliw talaga tong lalaking to. Mali ba ang nakain niya? Bakit pakiramdam ko sinusubukan niyang takutin si Nim? Iniisip niya na hindi lang niya matatalo sina Randall at Rowan, kundi pati si Nim ay mapatay din niya. Talaga bang iniisip niya na hindi siya matatalo? Who knows? Baka nagmamatigas lang siya o nagbuga ng mainit na hangin ngayon. Baka sinusubukan niyang iparamdam sa kanila ang pananakot kaya magpipigil sila mamaya. Di ba ngayon lang sinabi ni Percy? 10 segundo na lang ang laban nila. Hanggat namamahala siya sa huling 10 segundo, kung gayon ang lahat ay malulutas. Siguro sinusubukan lang niyang tiyakin na namamahala siya upang mabuhay ang oras na iyon. Panipi. Maaari kang maging tama, ngunit naramdaman ko pa rin na may mali sa kanyang ulo. Lahat ng ginagawa niya para lang akong baliw. Ano man, huwag nating pag-usapan ito. Makikita natin kung ano ang mangyayari sa lalong madaling panahon. Seryosong tiningnan ng lalaking nakaitim si Jack. Ang matanong niyang ekspresyon ay tila sinusubukan niyang makita sa balat ni Jack ang puso ni Jack. Hindi niya maintindihan kung ano ang sinusubukang gawin ni Jack. Ganun ba talaga siya ka-confident, o may iba pa siyang plano? Kahit anong mangyari, wala siyang sinabing makakapagpabago sa sitwasyong nasa harapan niya. Sa totoo lang, walang pakialam ang lalaking nakaitim na tumulong. Tumango siya at sinabing, huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong gagawin ito. Itong mga spirit crystal. Gusto silang tanggihan ng lalaking nakasuot ng itim dahil maliit na pabor lang iyon. Medyo masama ang pakiramdam niya sa pagtanggap ng ganoon kalaking halaga para dito. Gayunpaman, agad na sinabi ni Jack, hindi naman masyado. Kung tutuusin, mape-pressure ka. Mula nang sabihin iyon ni Jack, hindi na siya tinanggihan ng lalaking nakasuot ng itim. 100,000 pabuya. Higit pa sa kinita ko sa huling taya. Kung hindi niya sinaktan ang Star Continent, masaya akong tulungan siya. Napakaraming tao ang natukso ng 100,000 espiritong kristal. Kung tutuusin, hindi maliit na halaga iyon sa kanilang mga mata, ngunit ginawa itong gantimpala ni Jack ng napakadali. Kitang-kita kung gaano siya kay Oman. Puno sila ng paghanga at inggit sa kanya, at iba't ibang emosyon ang naglalaro sa kanilang ulo. Kahit nagyayabang ang lalaking to, mayaman talaga siya. Kumpara sa kanya, pulubi lang ako. 20 pieces of purple gold. Pusta siya sa sarili niya. How confident does he need to do that? Kahit gaano siya kumpiyansa, ang 20 piraso ng purple gold na iyon ay naibigay na sa capture hall. Nakakadismaya, dapat niya itong ibigay sa akin kung ayaw niya. Kabanata 3770. Sa sandaling iyon, medyo maraming tao ang nagdalamhati sa katotohanan na si Jack ay hindi lamang tanga ngunit nilustay din ang kanyang mga kapalaran. Ito ay isang kumpletong pag-aaksaya ng mga mapagkukunan. Kung nasa kanila ang purple gold sa halip, hinding-hindi nila ito sinasayang ng ganoon. Pinagmasdan ni Percy si Jack. Parami ng parami, pakiramdam niya ay hindi ordinaryong tao si Jack. Hindi siya dapat maging isang regular na mandirigma, ang mga regular na mandirigma ay hindi kailanman magagawang mag-fork out ng labis. May makapangyarihan ba talaga siyang background? Kahit na ano, hindi nila siya matitiis kahit na ginawa niya. Lahat ng ginawa ng tao ay ginawa ito kaya sila ay mortal na mga kaaway. Kahit na may background siya, hindi ito gaanong pakinabang. Pagkatapos ng lahat, nakamaskara si Jack. Kung sino man ang sumubok na magdulot ng anumang gulo, maaari lamang itulak ni Percy ang responsibilidad sa pagsasabing hindi niya alam kung sino ito. Isa pa, ang lalaking iyon ang unang humingi ng gulo. Sa totoo lang, hindi kailanman naramdaman ni Percy na may nagawa siyang mali sa buong panahon. Ang lahat ng kanilang mga problema ay nagmula sa taong iyon na hindi alam ang kanyang lugar. Lahat ng mandirigma ay dapat gumawa ng paraan para sa mga mandirigma ng Star Continent. Kung hihilingin sa kanila na tumayo, dapat silang tumayo. Kung hilingin sa kanila na lumuhod, dapat. Hanggat sino man ang lumaban sa mga mandirigma ng Star Continent, kung gayon sila ang may kasalanan. Nakatatak na sa kanilang isipan ang ganoong pananaw.
Sari-saring pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan, at nagsimula siyang kumalma sa kabila ng kanyang mga hinala. Tumingin siya kay Jack na may mas matalim na ekspresyon. Sa buong panahon, ganap na kalmado si Jack. Kung ano man ang usapan, wala siyang pakialam. Itinuring niya ang karamihan na parang pagpatay sa mga uwak. Dahan-daang naglakad si Jack papunta sa stage sa ilalim ng tingin ng lahat. Pupunta talaga siya. Akala ko babalik siya sa mga sinabi niya sa huli. Hindi nga lang pwede. Hindi niya magagawa iyon kahit gusto niya. Naisulat na niya ang pangalan niya, which is basically a death sentence. Kailangan niyang maglakad sa stage kung hindi ay maparusahan siya ng mga batas. Magiging abo siya kaagad. No matter what, I actually admire him a little. Kahit nabaliw na talaga siya, feeling ko medyo interesting ang kabaliwan niya. Sobrang pinahiya niya yung mga arrogant warriors from Star Continent. Galit na galit sila, pero wala silang magawa. Ang sarap sa pakiramdam. Sige, stop talking. You shouldn't let anyone hear you say something like that. Loko tong lalaking to, kaya walang takot sa kahit ano, ganyan ka rin ba? Ang mga usapan ng lahat ay narinig ni Jack. Ang mga taong iyon ay sadyang nagtaas ng kanilang mga boses, upang marinig niya ang lahat ng malinaw. Gayunpaman, wala siyang pakialam sa mga talakayang iyon. Nagpalitan ng tingin sina Rowan at Randall at nagbulungan ng kung ano-ano bago sila pumunta din sa stage. Si Hamish ang pinaka-exaggerated. Para siyang nanalo na habang humahakbang papunta sa stage na may halong bluster. Medyo napakunot ang noo ng mga tao sa nakita. Ang taong nakamaskara ay baliw, ngunit ang taong ito ay isang panloloko. Sa totoo lang, mas gusto kong maging baliw. Iniisip lang ng panloloko na ito na nagawa niya maging isang mahusay na master, kaya sinusubukan niyang magpakitang gilas sa aming harapan, ngunit wala ni isa sa amin ang nag-iisip na siya ay kahanga-hanga sa lahat. Pagkasabi niya nun, tumango ang lahat sa paligid niya. Lahat sila ay tumingin kay Hamish na parang tulala. Gayunpaman, si Hamish ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang kamalayan sa sarili upang magsimula. Naglakad na rin sa stage ang ibang kalahok. Matapos ang lahat ng mga kalahok sa entablado, ang harang ay agad na tumaas. Hanggang sa natapos ang labanan, ang entablado ay mapuputol mula sa kahit saan pa. Kabanata 3771. Pinili ni Jack ang isang sulok na tatayuan bago niya ipinikit ang kanyang mga mata upang magpahinga, na hinaranggan ang lahat ng mga hitsura ng interes na nakukuha niya. Hanggang sa natapos ang laban, ayaw na niyang mag-aksaya ng oras sa anumang pag-uusap. Gusto lang niya ng kapayapaan at katahimikan, pero parang ayaw ng mga nasa paligid niya. Agad na kinutya ni Hamish si Jack at sinabing, wala pa akong nakitang kasing baliw at nagpapakamatay na tulad mo. Hindi ako kailanman nagkaroon ng sama ng loob sa iyo, ngunit hindi mo iniisip ang iyong mga salita. Sisiguraduhin kong babayaran mo ang presyo ngayon. Huminga ng malalim si Jack, hindi man lang gustong imulat ang kanyang mga mata. Alam niyang susulitin ni Hamish ang lahat ng pagkakataon para magpakitang gilas. Sa kung paano siya nagsalita kanina, masasabi na ni Jack na hindi titigil si Hamish sa ilang salita. Sa pag-iisip na iyon, nagpa siya si Jack na buksan na lang ang kanyang mga mata. May mga bagay na hindi niya maiiwasan, at kailangan niyang harapin. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya kaagad ang iba pang kalahok na nakatingin sa kanya ng may interes at saya, na para bang naghihintay ng magandang palabas. Si Rowan sa partikular ay sigurado na sa kapalaran ni Jack. Siya ay tila hindi kapani-pani walang nasasabik. Pang-uuyam ni Jack habang walang magawang lumingon kay Hamish, ganun ba talaga kasaya ang maging aso ng iba? You're even trying to act principled here. Don't you think it's such a joke? Nagdilim ang ekspresyon ni Hamish habang minumura si Jack. Novel drama. Ang mga salita ni Jack ay sinangayunan ng lahat ng mga nanunood. Agad naman silang nagtawanan kay Hamish. Tinitigan ng masama ni Hamish si Jack, brat. Simula ngayon, mortal na kaaway na tayo. Sisiguraduhin kong balatan ka ng buhay. Tumaas ang isang kilay ni Jack at walang pakialam na tumingin kay Hamish. Nagkasundo sina Randall at Rowan na magpakita ng awa sa'yo, kaya naman hindi sila umaatake ngayon, pero hindi ako pumayag doon. Habang naglalagay ng taya, sisiguraduhin kong personal kitang bugbugin. Sa sandaling sinabi niya iyon, naglabas siya ng palakol sa kanyang imbakan. Ang palakol ay halos 2 metro ang haba, at hindi mabilang na mga ron dito ay malamig na kumikinang. Nipatikip si Hamish ng ngipin at pinandilatan si Jack, mamatay. Pagkatapos umakyat ng barrier, hindi na restricted area ang stage. Kapag bumaba ang hadlang ay babalik sa lugar ang mga paghihigpit. Malamang na hindi inaasahan ng sinaunang bayani ang oras sa pagitan ng pagtayo ng hadlang at ang halimaw na lumilitaw na isang lugar para sa mga tao upang ayusin ang kanilang mga hinaing. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga nag-sign up ay may layunin na pumatay ng isang hindi kapani-pani walang malakas na hayop.
Lahat sila ay temporary teammates. Gayunpaman, ito ay isang espesyal na sitwasyon. Sa sandaling nag-sign up sila, tatlo sa mga kalahok ang may iba pang layunin. Sumimangot si Nim mula sa kinatatayuan ng manunood, Percy, magiging masama ba ang mga bagay kung gagawin niya ito? Ubusin nila ang tunay nilang lakas sa pakikipaglaban sa ganito, at hindi sila nasa mabuting kalagayan para labanan ang halimaw. Ang mabangis na hayop na may purple feathered mula kanina ay napakahirap pakitunguhan. Nagtagumpay ito sa ilang mga labanan. Kahit na ang hayop sa pagkakataong ito ay malamang na hindi kasing lakas, ang lahat ay hindi kilala. Hanggang sa lumitaw ito. Kung ito ay naging hindi kapani-paniwalang malakas, at nawalan sila ng isang tao habang ang isa ay naubos ng maraming enerhiya, kung gayon hindi ito magiging mabuti para sa labanan. Kabanata 3772. Naisip din iyon ni Percy. Sinabi niya na may labis na pagkagalit, hayaan mo na lang silang mag-away, sa palagay ko. Nais kong makita kung gaano kalakas ang tao na iyon. Mula sa tindig ni Hamish, marahil ay medyo mas malakas siya kaysa sa iyong average na mandirigma. Maaari niya kaming tulungang subukan ang mga kakayahan ng taong ito. Ang 10 segundo ay hindi masyadong mahaba, ngunit hindi rin maikli. Ginawa ko ang desisyong iyon na huwag magpakita ng awa sa taong iyon, ngunit dahil nag-aalala ako na babalik siya sa kanyang mga salita. Gayunpaman, ang desisyon na iyon ay hindi talaga maganda para sa amin. Hindi pa rin namin alam kung gaano kalakas ang halimaw na kinakaharap nila sa oras na ito. Kung ang dalawa sa kanila ay hindi nasa mabuting kalagayan pagkatapos mamatay ang hayop at ang taong iyon ay sanay, kung gayon ang sitwasyon ay magiging napakasama. Ang mga salitang iyon ang nagsilbi upang magising si Nim. Wala sa kanila ang umaasa na magiging maayos ang mga bagay. Kung alam nila na ang lalaki ay nag-sign up ng mag-isa nang hindi nangangailangan ng anumang mga plano pagkatapos ay hindi nila sinubukan na gumamit ng isang plano na isang kawalan para sa kanila. Gayunpaman, walang paraan para bawiin nila ang nasabi na dahil hindi na magbabago ang sitwasyon. Pinaikit ni Percy ang kanyang mga mata at nagpatuloy, kanina, sinabi ko na kay Randall to make sure to act according to the situation. Our mercy will be based on the situation, the brat is the most important thing. Kung ang lalaki ay isang walang utak at baliw na lalaki na nang insulto sa Star Continent, magagalit sana si Percy, ngunit hindi siya magiging interesado. Gayunpaman, mula nang makabuo siya ng napakaraming purple na ginto mula sa kanyang imbakan, agad na naintriga si Percy. Nais niyang malaman kung anong klaseng background mayroon ang lalaki, at kung paano siya nakaipon ng ganoon kalaking kayamanan. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa 20 piraso ng purple gold. Bukod doon, naglabas pa siya ng 2 piraso sa huling laban, kaya't 22 piraso iyon. Sigurado siya na ang purple gold ay hindi ang lawak ng kayamanan ni Jack. Maaaring tama si Nim, at nakahanap ang lalaki ng ilang sinaunang kayamanan na ibebenta. Kung hindi, walang paraan na siya ay magiging mapagbigay. Ang 3 reward sa malaking scroll ay nagkakahalaga ng 300 milyong spirit crystal sa kabuuan. Katumbas iyon ng 30 piraso ng purple gold. Ang lalaking iyon ay naglabas ng 20 piraso ng ganoon lang, kaya malamang na hindi kapani-paniwalang mayaman. Kailangan nilang bugbugin ang lalaki hanggang sa 1 pulgada ng kanyang buhay at maging sanhi ng pagkabaliw nito. Pagkatapos, ipapahila niya sa kanyang mga tauhan ang lalaki. Walang maglalakas loob na pigilan sila. Nang nasa kamay na niya ang lalaking nakamaskara, marami silang malupit na pamamaraan para makapagsalita ang lalaking nakamaskara. Bang! Ikinawi ni Hamish ang kanyang palakol at nilaslas ang kinaroroonan ni Jack, na naging sanhi ng pagkawatak ng lupa. Si Hamish ay umaatake ng napakabangis, ngunit hindi siya sapat na mabilis. Kahit na hindi ginamit ni Jack ang mga batas ng espasyo, nagawa pa rin itong iwasan ni Jack. Nipatikip ng ngipin si Hamish nang makitang na-miss niya ito. Sa kanyang paningin, si Jack ay isa lamang basura na marunong lamang magyabang. Walang paraan na maging malakas si Jack. Kahit sino ay maaaring makapasok sa Violet City kung sila ay mapalad pa rin. Pagkatapos ng lahat, kailangan lang ng isa na makakuha ng ilang mahuhusay na kasamahan sa koponan upang makalusot sa 7 Deaths Array. Malaki ang naging salik ng swerte. Talagang pinalad din si Hamish na makapasok, kaya pakiramdam niya ay ganoon din si Jack. How dare you run? Let's see kung hanggang kailan mo kaya yan. Galit na sigaw ni Hamish sabay laslas muli ng kanyang palakol. Tumaas ang isang kilay ni Jack, hindi umiwas sa pagkakataong ito. Kabanata 3773. Kinuha niya ang kanyang kulay abong espada mula sa mustard seed at nagsimulang bumuo ng hindi mabilang na mga sil gamit ang kanyang kaliwang kamay. 9 soul swords ang lumitaw sa himpapawid, na tila mga espiritu sa kalangitan sa gabi. Kahit na ang paggamit ng mga pandama, hindi maraming pagbabago sa enerhiya ang maramdaman mula rito.
Mula nang magsimula siyang magsanay kasama ang Soul Sky, hindi gaanong ginamit ni Jack ang Destroying the Void. Pagkatapos ng lahat, lubusan na niya itong pinagkadalubhasaan, at ang Destroying the Void ay isa lamang na upper ultimate god rank technique. Ang mga hamon na kinaharap ni Jack ay lumalakas at lumalakas, kaya't ang Destroying the Void ay unti-unting nagiging hindi gaanong kapaki-pakinabang. Siguradong magugulat ang iba kung malalaman nila ang iniisip ni Jack. Pagkatapos ng lahat, para sa karamihan sa kanila doon, ang mga diskarte sa upper ultimate god rank ay isang bagay na hinding-hindi nila makukuha, ngunit talagang nararamdaman ni Jack na hindi ito sapat. Maging si Percy ay gumagamit lamang ng upper ultimate god rank technique. Gayunpaman, hindi pa niya ito kabisado at nalampasan pa lamang niya ang unang yugto. May ilang distansya pa hanggang sa makarating siya sa ikalawang yugto ng Mastery. Maaabot lang niya ang kapangyarihan ng ikalawang yugto gamit ang kanyang World Avatar. Kumaway si Jack, at ang siyam na Soul Sword ay naging malaking Soul Sword. Ang malaking espada ay nabuo sa purong kaluluwang enerhiya at tumago sa espada ni Jack. Sa kanyang mga kasanayan, maaari siyang bumuo ng 100 Soul Swords nang walang problema, ngunit pinigilan niya ang kanyang kapangyarihan para sa kapakanan ng kanyang mga plano. Nang makita iyon, dinilaan ni Hamish ang kanyang mga labi sa pananabik, sa wakas ay haharap ka na ba sa akin ng maayos at hindi tatakas? Hindi masama. Sa wakas ay may pagkakataon na akong ipakita sa iyo kung gaano kalaki ang agwat ng ating mga kakayahan. Sa sandaling sinabi niya iyon, hinampos niya si Jack gamit ang kanyang palakol. Ngumisi si Jack habang tinutusok ang kanyang espada kay Fawnerd. Ang palakol ay agad na nakipagsagupaan sa espada at ang lahat ay nakarinig ng isang malaking pagsabog bago ang palakol ay pinalipad, na humahampas sa kalasag ng isa pang putok. Ang palakol ay marahas na tumama sa kalasag, at lahat ay nanlaki ang kanilang mga mata kasabay ng ingay. Ang palakol ay mukhang napakalakas, ngunit ito ay pinalipad ng mahawakan nito ang kulay abong espada. Tinusok ng espada si Hamish nang walang makakapigil dito. Sobrang gulat ni Hamish sa sandaling iyon. Naramdaman niya ang isang hindi kapani-paniwalang matalim na aura na tumusok sa kanya. Ang espada ay tumusok mismo sa dibdib ni Hamish, at nagsimulang dumaloy ang dugo at tumulo sa lupa. Isang matako na alo ng enerhiyang umuubos ng kaluluwa ang nagsimulang tumago sa kanyang katawan, dahilan upang siya ay mapaiyak sa sakit. Hindi pa niya naramdaman ang sakit ng kanyang kaluluwa na nawasak noon. Nadatnan niyang pinagpapawisan ang buong katawan niya, at nakita niyang hindi niya napigilan ang kanyang katawan, masakit. Sobrang sakit. Ang sakit ay naging sanhi ng pagkawala ng kanyang isip. Sa sandaling iyon, nakalimutan na niya ang lahat tungkol sa kanyang dignidad habang namimilipit siya sa sahig. Natahimik ang buong lugar dahil natigilan ang lahat. Bago ang laban, hindi tulad ng walang inaasahan na mananalo si Jack, ngunit talagang walang sino mang umasa na mananalo si Jack ng lubusan. Si Hamish, na noon palang marunong magpakitang gilas, ay walang laban kay Jack. Hindi man lang siya qualified na maging kalaban ni Jack. Sa isang suntok lang, lumipad na ang kanyang sandata. Sa harap ni Jack, siya ay marupok na parang papel. Kabanata 3774. Gods! Napakalaki ng agwat nilang dalawa. May talino nga ang lalaking ito. Mukhang minamaliit natin siya. Akala ko ay baliw lang talaga ang lalaki na to, pero ang lakas talaga. Nagulat si Percy sa nakita. Oo naman, si Jack ay hindi regular na mandirigma. Mula sa mga kasanayang ipinakita niya, tiyak na dapat siya ay kabilang sa mas malalakas na mandirigma sa paligid. Matagal na nakasimangot si Nim, walang masabi. Hindi niya inasahan na mananalo si Jack ng husto. Si Hamish ay hindi naging tugma kay Jack. Nanalo si Jack sa isang atake lang. Kahit nakayanin ni Nim ang kanyang sarili, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas si Jack. Kung tutuusin, umarte si Jack na parang sira lang ang ulo sa buong panahon, na paulit-ulit na hinahamon ang dignidad ng mga mandirigman ng Star Continent. Ginugol niya ang kanyang mga kayamanan habang kinikita niya ito ng walang pagsisikap, itinapon ang 200 milyong mga kristal na espiritu na parang wala. Idinagdag ang lahat upang ipakita na may mali sa ulo ng lalaking iyon. Naisip niya na ang kakayahan ni Jack ay hindi dapat pansinin. Kung tutuusin, paano magiging malakas ang isang baliw? Napalunok si Nim nang lumingon siya kay Percy, na paos na sinabing, Percy, salamat sa Diyos na nasubok namin ang basurang ito sa lakas ng lalaki, kung hindi, tayo ay talagang dehado. Kahit na naisip ni Nim na parang makatwiran ang plano ni Percy ngayon, wala siyang naisip tungkol dito. Kung tutuusin, sa mga mata niya, naisip ni Nim na si Jack lang talaga ang baliw. Halatang halata na pagkatapos ng nakita nila ay napakasimple niyang naisip. Sumimangot si Nim at nag-aalalang sinabi, ano ang susunod nating gagawin, Percy? Nagsisimula na siyang mag-alala sa sitwasyon.
Kahit na pakiramdam niya ay dapat sapat na sanay si Randall para tanggalin ang lalaking iyon ng walang problema, masyadong komplikado pa rin ang sitwasyon. Walang makapagsasabi kung ano ang mangyayari pagkatapos nilang patayin ang halimaw. Walang nakakaalam kung ano ang magiging kalagayan ni Randall at Rowan. Posible na ginugol nila ang lahat ng kanilang tunay na lakas, at hindi magkakaroon ng lakas na harapin ang taong iyon. Kung nangyari iyon, kung gayon ang lahat ay wala sa kanilang kontrol. Ang lalaking nakamaskara ay makakaalis na ng walang kwenta. Baka makakuha pa siya ng sapat na life points para sa isang kayamanan. Iyon ay talagang isang malaking kawalan. Sa pag-iisip tungkol doon, si Nim ay nagdikit ng mahigpit sa kanyang mga ngipin, ngunit wala siyang magawa. Pagkatapos ng lahat, sa sandaling tumaas ang hadlang, walang sino man ang makapasok o makalabas hanggang sa matapos ang labanan. Ang tanging magagawa niya ay tumingin sa sandaling iyon. Huminga ng malalim si Percy, medyo nakaramdam ng lungkot sa sandaling iyon. Sari-saring ideya ang tumatakbo sa kanyang isipan. Bigla na lang siyang nahihirapang magdesisyon. Pagkatapos ng panandaliang katahimikan sa gitna ng mga nanunood, bigla silang sumigaw at nag-cheer ulit. Ang talino talaga ng lalaking ito. Akala ko isa lang siyang baliw na yabang. You were thinking about it too simple. That guy casually take out 20 pieces of purple gold just like that. There's no way he's a regular warrior. Kung talagang hindi siya sanay, malamang hindi siya umarte ng mayabang. Nagsisimula na akong magtaka kung sino siya. Kabanata 3775. Walang dapat isipin. Hindi naman kasi natin alam kung sino lahat ng warrior sa taas. Wala ni isa sa kanila ang katunog ng lalaking ito. Malamang hindi siya isa sa kanila. Hindi rin masyadong malakas ang pinakita niya sa atin. Nasa itaas lang siguro siya. Average, at hindi kahit sa tuktok ng mga mandirigma na higit sa karaniwan. Maaari bang tumigil kayong lahat sa pagmamalabas sa kanyang kakayahan? Gulong-gulo ang mga manunood, ngunit medyo tahimik ang entablado. Maliban sa sigaw ng paghihirap ni Hamish, kakaibang tahimik ang iba. Bahagyang napaawang ang bibig ni Rowan habang nakatingin mismo kay Jack. Kumunat ang noo ni Randall habang nakatitig din kay Jack. Sa sandaling iyon, nasa komplikadong mood ang dalawa. Bigla nilang napagtanto kung gaano kahirap ang sitwasyon, lalo na si Randall. Kanina, napagkasunduan nila na si Randall at Rowan ay aatake lamang sa huli, at magkakaroon lamang sila ng 10 segundo. Ito ay higit pa sa sapat upang harapin ang anumang random na basura, ngunit ang lalaking nakamaskara ay hindi basta-basta na basura. Medyo iba sa iniisip niya kanina. Ang Jack na iyon ay hindi basta-bastang basura na kaya niyang patayin ng basta-basta. Sa halip, ito ay isang mahirap na aso na maaaring hulihin siya pabalik. Nanggigigil ang ngipin ni Randall nang maisip niya ang posibilidad na iyon. Hindi pa rin tapos ang pastahan, kaya may oras pa bago magsimula ang laban. Mayroon siyang dalawang layunin para sa labanang ito. Una ay upang patayin ang halimaw. Ang pangalawa ay ang pakikitungo sa lalaking nakamaskara. Gayunpaman, tila nagbago ang sitwasyon. Kailangan niyang magpalit ng order. Ang lalaking nakamaskara ang mas pinipilit na bagay. Matapos patayin ang halimaw, walang paraan para masabi niya kung anong estado siya, at kung magkakaroon pa ba siya ng lakas na harapin ang lalaking iyon. Kung hindi, lahat ng pinaplano nila kanina ay mausok, at lahat ay magtatawanan sa Star Continent. Talagang magiging trahedya iyon. Kung ikukumpara sa kung gaano magkasalungat ang kanilang nararamdaman, si Jack ay nasa isang mas simpleng kalooban. Sa sandaling iyon, tiningnan niya ang kanyang espada ng may pagkalungkot. Pinagsisihan niya ang maling paghuhusga niya kanina. Hindi niya inaasahan na ganoon kaina ang lalaking iyon. Ginawa niya ang lahat upang subukan at pahinain ang kanyang sarili, nagpaplanong makipaglaban saglit laban sa lalaking iyon. Ang kanyang unang pag-atake ay isang eksplorasyon. Kahit na ang 9 na soul swords lang ang nakondense, nailabas pa rin niya ang ikatlong bahagi ng lakas nito. Gayunpaman, kahit na pagkatapos ng lahat ng iyon, si Hamish ay nabigo pa ring lumaban. Ang talon ay direktang tumusok sa kanyang dibdib. Ang mga depensa ni Hamish ay hindi man lang nakayanan si Jack. Nakita ng lahat si Hamish na bumagsak kay Jack. Nakaramdam na lang ng kawalan si Jack sa sitwasyon, nang hihinayang sa kanyang maling paghatol. Siya ay napabuti ng napakabilis, kaya ang kanyang paghatol sa kanyang mga kalaban ay nag-ulo. Ang mga regular na mandirigma ay talagang napakahina. Kahit na ang palako na iyon ay mukhang malakas, ang kanyang pag-atake ay talagang isang upper world rank technique lamang. Wala man lang ito sa pinakamataas na ranggo ng Diyos. Ang pagkakaiba ng antas na iyon ay napakalaki. Napabuntong hininga si Jack habang lumilingon-lingon sa paligid, nakaramdam ng kawalan ng lakas sa kanilang natulala na mga ekspresyon. Nais niyang itago ang kanyang kakayahan hanggang sa huli. Kung alam niyang may makikita ang mga tao sa laban na iyon, hinding-hindi niya nakipag-away si Hamish.
Gayunpaman, dahil nangyari na ang mga bagay, napilitan siyang tanggapin na lang ito at baguhin ang kanyang mga plano. Si Rowan ay may hindi kapani-paniwalang maasim na tingin sa kanyang mukha. Natuwa siya noong una, nakatingin kay Jack na may mapanuksong ekspresyon. Gayunpaman, hindi na niya kayang kutsain si Jack. Sa mga husay na ipinakita ni Jack, naunawaan niya na ang kabilang partido ay maaaring hindi katugma para sa kanya, ngunit si Jack ay medyo malapit sa pagiging isa. Kabanata 3776. Hindi matanggap ni Rowan ang katotohanan. Kung tutuusin, minamaliit niya ang lalaking iyon na puro kalokohan lang sa buong panahon. Hindi man niya makita ang tunay na mukha ng lalaking nakamaskara, kitang-kita na galing siya sa third grade world sa kanyang pananamit. Ang Star Continent ay nasa tuktok ng mga mundo sa ikalawang baitang. Hindi niya itinuring na ang mga regular na mundo sa ikalawang baitang ay nagkakahalaga ng kanyang pansin sa lahat, lalo na ang mga mundo sa ikatlong baitang. Sa katunayan, ang mga third grade world warriors na ito ay walang iba kundi vermin sa kanya, ni hindi karapat-dapat na tumayo sa tabi niya, lalo pa ang pagiging kaaway niya. Kahit na alam ni Rowan na may malalakas na mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo, palagi niyang binabaliwala ang mukha. Kaya, ang katotohanan na mayroong isang malakas na mandirigma mula sa isang ikatlong baitang mundo na kapantay niya sa lakas ay isang bagay na hindi niya matanggap. Inaasahan ni Rowan na maiihi si Jack sa kanyang pantalon sa sandaling siya ay umatake, siya ay isang vermin na dapat niyang pinindot sa kanyang paa. Iyon sana ang talagang gusto ni Rowan, ngunit si Jack ay tunay na sanay, at ang pag-iisip lamang ay nakakabigo kay Rowan. Pinandilatan niya si Jack ng may lubos na pagkamuhi. Kung ikukumpara sa galit na nararamdaman ni Rowan, tila mas kalmado si Randall. Gayunpaman, iyon ay nasa ibabaw lamang. Sa totoo lang, mas nahihirapan si Randall kaysa kay Rowan. Nakakairite na talagang ganoon kalakas ang lalaking nakamaskara. Gayunpaman, ang lalaking nakamaskara ay hindi ang pinakanakababahala na bahagi tungkol sa kanilang sitwasyon, ngunit kailangan man nilang atakihin kaagad o hindi. Nag-iisip si Randall kung kailangan niyang tanggihan ang nakamaskara na lalaki ng anumang pagkakataon na mapalitan ang mga talahan na yan. Isinaalang-alang ni Percy ang lahat ng bagay na pinagtatalunan ni Randall sa sandaling iyon. Kung umatake si Randall sa ngayon, labag sila sa kanilang naunang kasunduan. Ito ay hindi ganoon kalaki ng deal, ngunit ang pangunahing bagay ay na ito ay magbibigay sa iba ng impresyon na ang Star Continent ay natatakot kay Jack, pinapahiya ang kanilang sarili para sa lahat ng mga mata upang makita. Kung sinalakay nila si Jack na masyadong maaga, sila ay pagbibidahan at pagtatawanan ng iba kapag lumabas ang balita. Tiyak na ikakalat ng mga peste na ito ang kahihiyan ng Star Continent sa oras na marinig nila ang tungkol dito, nahahatakin ang kanilang reputasyon sa karumihan. Kung mangyayari iyon, maaapektuhan ang reputasyon ng Star Continent at gagawing kriminal si Randall sa mga mata ng Star Continent. Iyon ang bagay na ayaw niyang mangyari. Gayunpaman, kung wala silang gagawin, magagawa ni Jack na paboran siya. Pagkatapos ng lahat, walang nakakaalam kung gaano kalakas ang mayroon pa rin si Jack pagkatapos na maalis ang halimaw, at ang 10 segundo ay maaaring hindi sapat para maalis ang taong iyon. Iniisip ni Randall kung mayroon pa bang iba si Jack. Ang ibang mga kalahok ay nanunood lang. Ayaw nilang sumali sa hidwaan ni Jack sa Star Continent. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay nais na maging isang aso sa Star Continent. Sila ay nanunood lamang ng may interes, ngunit mabilis nilang nawala ang pag-iisip. Sila ay matalino, pagkatapos ng lahat, at ito ay isang bagay na madaling maunawaan sa pamamagitan lamang ng pag-iisip tungkol sa sitwasyon. Tila ang mga bagay ay hindi magiging kasing simple ng kanilang inaakala. Masakit. Namilipit si Hamish sa sahig at napasigaw sa sakit sa lupa. Naalala ng lahat kung paanong ang lalaking iyon ay isang matiyagang pagmamayabang sa harap ni Jack at sinabing pahihirapan niya ang kabilang partido para sa kanyang mga aksyon. Naalala nila kung gaano siya kasaya nang sabihin niya ang mga salitang iyon. Sa isang sandali, siya ay nabawasan sa ganoong kaawa-awang estado at isang mahinang ekspresyon. Ito ang resulta ng hindi niya alam ang kanyang lugar. Nang hindi nauunawaan ang sitwasyon, kumilos siya batay sa kanyang mga palagay. Sa huli, dinanas niya ang mga kahihinatnan, na binugbog ng husto na ang tanging magagawa niya ay pulikat sa sakit. Akala ng lahat, biro lang si Hamish sa kinikilos niya noon. Kapag siya ay nagmumura sa lahat, siya ay nasiyahan sa kanyang sarili. Hamish had it coming. Ang kanyang mga kakayahan ay walang espesyal, ngunit siya ay kumilos na siya ay isang Diyos. Hindi man lang siya nag-abala na pag-aralan kung gaano kalakas ang kanyang kalaban bago siya hamanin ng sabik na sabik. Sa huli, hindi niya nagawang tumayo kahit isang pag-atake. Ano ang biro? Kabanata 3777. Hindi ba clown ang tawag ng lalaking ito sa lalaking nakamaskara? Halata naman kung sino ang clown ngayon.
Tinawag niya ang lalaki na may sakit sa ulo, ngunit hindi siya nag-abalang tumingin sa salamin. Siya ay dumating ito. Huwag na natin siyang pag-usapan, redundant na lahat. Hindi ba't lahat kayo ay nakakaramdam ng kakaiba sa atmosphere sa entablado? Tingnan mo na lang si Randall, nakatitig siya sa lalaking nakamaskara ng husto. I think Randall may go against their earlier agreement for safety's sake, pahayag ng isang above average na mandirigma. Isang mandirigma mula sa kontinente ng Lycan sa tabi niya ang nagsabi, sa tingin mo ba sasolake si Randall ngayon? Tumango ang above average na mandirigmang iyon. Maaaring gawin lang niya iyon. Kung tutuusin, kung hindi siya umatake ngayon, 10 segundo na lang ang natitira sa kanila sa huli. Kung ang lalaking nakamaskara ay medyo matalino man lang, sisiguraduhin niyang hindi siya gugugol ng ganoon kalaki na pagsisikap sa pagpatay sa hayop. Hindi naman siya mawawala ng ganoon kalaki. Kung tutuusin, may 10 life points na makukuha sa kabuuan. Makakakuha si Randall ng 5, habang si Rowan ay kukuha ng isang bahagi nito. 1 o 2 na lang ang natitira. 1 o 2 life points ay hindi talaga kapaki-pakinabang. Kahit anong pilit niya, malamang na hindi niya makuha ang 3 life points, at sa wakas ay gugugol niya ang kanyang tunay na enerhiya. Gayunpaman, si Randall ay walang kasing kalayaang pumili gaya ng lalaking iyon. Kailangan niyang gawin ang lahat para makuha ang life points. Baka tuluyan na siyang maubos pagkatapos ng labanan at maaaring hindi niya makayanan ang lalaking ito sa loob ng 10 segundo. Malamang nawala si Rowan sa ganoong kalagayan. Higit pa rito, sa ipinakita ng lalaki, malamang na malapit siya kay Rowan sa lakas, kaya siguradong makakaligtas siya sa pangalawa, lumabag sa kasunduan. Kahit nakakahiya, malamang wala siyang pakialam, kahit na ang balita ay mauwi sa kahihiyan sa lahat ng warriors mula sa Star Continent. Kung tutuusin, may sekreto sa likod ng lalaking ito, at labis niyang ikinahihiya ang Star Continent. Kung ang lalaking ito ay tuluyang bumaba ng stage ng ligtas, well, mas makakasira pa iyon sa dignidad ng Star Continent. Saying that, ang above average na mandirigmang iyon ay hindi napigil ang tumawa. Si Randall ay malamang na magkasalungat ngayon. Serves them right. Ang mga mandirigma mula sa Star Continent ay masyadong mayabang sa kung paano sila kumilos at ito ang kinalabasan na nararapat sa kanila. Ang mandirigmang iyon ay hindi man lang nag-abala sa pagbaba ng kanyang boses nang magsalita sila, at naririnig siya ng lahat sa paligid niya. Wala siyang pakialam na marinig siya ng mga mandirigma mula sa Star Continent. Pagkatapos ng lahat, siya ay malakas sa kanyang sariling karapatan at may makabuluhang background. Kung nais ng Star Continent na labanan siya, kailangan nilang seryosong isaalang-alang ito ng maaga. Kahit na walang sino man sa mga mandirigma sa paligid niya ang walang takot sa sitwasyon, tumango pa rin sila bilang suporta. Marami sa kanila ang nakakita sa pinakamahalagang bahagi ng sitwasyon, at lahat ay nagsimulang maunawaan ang takbo ng pag-iisip ni Randall. Tiningnan ni Jack ang kulay abong espada sa kanyang kamay bago siya tumangala kay Randall ng malamig. Maging ang mga manunood ay nahulaan kung ano ang iniisip ni Randall, hayaan siya. Kabanata 3778. Huminga ng malalim si Jack at sinuot ang kanyang espada bago sinabing, may hiling ako. Kung papayag ka, bibigyan ko rin kayong dalawa ng pagpipilian sa huli. Ang kanyang mga salita ay tila malabo. Hindi lang sina Randall at Rowan ang hindi nakaintindi nito, kundi pati na rin ang mga mandirigma sa stand ng spectators. Hindi nila maintindihan kung ano ang sinasabi ni Jack, at kung ano ang kanyang bagong pamamaraan. Siyempre, hindi nahirapan si Jack sa kanilang kawalang kasiyahan. Gusto lang niyang makasigurado na gagana ang kanyang mga plano. Napangiti siya ng mahinahon. Hindi ako pumunta sa capture hall para sa aking mga personal na sama ng loob. Ang 7 life points ay makakakuha lamang ng isang pinakamataas na antas ng kayamanan. Lalong naguluhan ang lahat dahil doon. Ano ang sinasabi ng lalaking ito? Ang 7 life points ay lamang na nakapagbigay ng isang kayamanan. Para bang hindi siya nasisiyahan sa pinakamagandang kayamanan, at ito'y tila hindi mapagmataas. Hindi siya nasiyahan kahit sa hayop ng mga kayamanan. Hindi ba niya alam ang rules ng capture hall? Isang beses lang makakasali ang lahat. Isang pagkakataon lang ang mayroon sila at isang reward lang ang makukuha nila. Ano ang mahalaga kung hindi siya masaya sa mga gantimpala? Nagpaplano ba siya na baguhin ang buong sistema? Anong pinagsasabi nitong lalaking tea? Nababaliw na naman ba siya? Reklamo ng isang mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo. Sabi ng isang katabi niyang disipulo, sino ang nakakaalam? Sa huli, wala namang normal sa taong ito. Walang imik ang mga labi ni Rowan. Tinitigan niya ng masama si Jack at sinabing, sipa ba ng isang asno ang ulo mo? Kahit na sinusubukan mong magyabang, hindi ba dapat pag-isipan mo muna ito bago mo gawin? Isasantabi muna namin ang kakayahan mong makuha ang pinakamagandang gantimpala sa ngayon.
Kahit na gawin mo, isa lang ang makukuha mo. Dalawa ba talaga ang plano mo? Tumaas ang isang kilay ni Jack, walang pakialam sa kabastusan ni Rowan. Walang pinagkaiba sa akin kung nasa stage man kayong lahat o wala. Hindi niyo ako tutulungan kahit nandyan kayo at sa halip ay matatalo ako sa life points, kaya umaasa ako na wala ni isa sa inyo ang gagawa ng anuman kapag lumitaw na ang susunod na halimaw, harapin mo mismo. Para bang may bombang sumabog sa mga manunood. Habang nagsasalita si Jack, mas naniniwala silang nagyayabang siya, at lagi niya silang ginugulat. Sa paraan ng pagsasalita niya, parang binabalak niyang talunin ang isang halimaw na maaaring hindi kayang talunin ng isang pangkat ng 10 ng mag-isa. Higit pa rito, mukhang tahimik si Jack nang gawin niya ang kanyang kahilingan. Natigilan si Rowan sa kinatatayuan, hindi alam ang gagawin. Si Jack ay hindi na basta-basta nagyayabang kundi nagkukwento na ng walang kabuluhan. Tutal-totoo naman na mayroong lahat ng uri ng tao sa mundo. Wala siyang nakitang ganoon ka-arrogant. Parang si Jack ang pinakamalakas na tao sa whirling world. Napangiwi si Rowan sa sobrang inis. Nag-iisip siya kung dapat ba siyang umatake sa sandaling iyon o iligtas ito hanggang sa wakas, ngunit naging sanhi si Jack na ang lahat ay higit pa sa simpleng loika. Sumimangot ang isang warrior na medyo malakas sa audience at sinabing, sa totoo lang, hindi ko akalain na ang taong ito ay isang tanga. Ang mga nagsasabing siya ay isang tanga ay natugunan ang kanilang kapalaran. Siya ay sanay pa rin sa kanyang sarili, at malabo akong makapag-isip tungkol sa kanyang plano. Bagaman ang Star Continent ay labis na nasaktan, walang paraan upang masabi kung ano ang hitsura ng lalaking nakamaskara sa kanyang mukha. Walang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao. Hanggat ligtas siyang makaalis sa lugar na ito at makapagtatag ng bagong pagkakakilanlan, hindi ito tulad ng wala siyang pagkakataon na baguhin ang kanyang pagkatao at mabuhay. Kahit na sa arena, sa kanyang mga kakayahan, hindi tulad ng hindi niya maiintindihan ang anumang bagay na magagawa ko ito. Panipikudlit. Ang taong iyon ay nagpahayag ng mga iniisip ng ilang tao doon. Kalmado ang ekspresyon ni Jack sa buong panahon na para bang sigurado na siya sa tagumpay. Noong una, akala ng lahat ay peke talaga siya. Kung hindi, ito ay magiging isang hindi kapani-paniwalang nakakalito na sitwasyon. Kabanata 3779. Sinuri ng lahat ang lalaking nakamaskara gamit ang mga kasanayang ipinakita niya, ngunit winasak niya ang mga bagong naiisip ng lahat tungkol sa kanya hindi nagtagal. Nakakalito ang lahat, at wala silang ideya kung paano tingnan ang lalaking nakamaskara. Sa sandaling iyon, isang malinaw na boses ang bumasag sa kaguluhan, Randall. Agree to it. Si Percy iyon. Nanatili siyang kalmado na nakaupo sa gitna ng mga manunood, ang mga mata ay nakatuon kay Jack. Bahagyang kumunat ang noo ni Randall bago siya huminga ng malalim. Sa huli, tumango siya bilang pagsang-ayon sa utos ni Percy. Tumaas ang isang kilay ni Percy at sinabing, ang sarap mo bang maglakad? Mga imposibleng paglalakbay. Isang tao laban sa hayop. Kailangan kong hanggan ang iyong tapang. Masasabi ng lahat na hindi paghanga sa tono niya kundi pangungutya. Gayunpaman, hindi nagalit si Jack. Bahagya niyang nilingon si Percy bago ito mahinahong nagsalita, sana magagalot mo pa rin ako ng ganyan sa isang sandali. Kumunat ang noo ni Percy, gustong-gustong sumigaw pabalik kay Jack pero nakapagpigil sa huli. Ang pagtatalo laban kay Jack ay isang kahihiyan sa kanyang sarili. Dahil gusto ito ni Jack, mabait niyang ibibigay ang kanyang hiling. Malalaman ni Jack kung gaano siya katanga, at malulutas din nito ang kanilang problema. Natawa si Percy at bumulong kay Nim, hindi ba't pinapanigan lang ako ng tadhana? Iniisip ko lang kung dapat bang umatake o magpipigil si Randall hanggang sa tamang sandali. Anuman, makakasira ito sa reputasyon ng Star Continent. Hindi ko inaasahan na ang taong ito ay matrap ang kanyang sarili, na tinutulungan kaming malutas ang problema. Pinaplano niya na harapin ang isang hayop sa kanyang sarili. Kahit si Seymour ay hindi maglalakas loob na gawin iyon. Talagang matapang siya. Sa sinabi niyang iyon ay hindi na napigilan ni Percy ang pagtawa. Lahat ng ginawa ni Jack ay wala sa kanyang hula. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, ito mismo ang gusto niyang mangyari. Tumango si Nim na baka sa mukha niya ang masaya. Kahit na hindi natin alam kung anong uri ng halimaw ang lalabas sa susunod na labanan, hindi ito magiging isang bagay na kayang harapin ng isang tao. Sino sa tingin ng lalaking ito? Sa tingin ba niya siya ang pinakamalakas na mandirigma sa whirling world? What a joke! Dahil sa ginawa ni Jack, pinag-usapan siya ng lahat. Gayunpaman, mabilis na tumigil ang mga talakayan. Magsasara na ang betting area, at ang mga hindi pa rin pumupusta ay nakatutok lang sa mga nangyari kanina. Dahan daw ang tumayo si Lorraine at sinulyapan si Marth. Ang dalawa sa kanila ay may komplikadong pag-iisip tungkol sa sitwasyon, ngunit mayroon pa rin silang pakiramdam ng pagkakaisa sa isa't isa.
Walang sino man sa mga taong naruroon ang nakasaksi sa tunay na kakayahan ni Jack, kaya naman napakatapang at malakas ang kanilang mga palagay kay Jack. Kahit na walang ibang nakakaintindi sa ginagawa ni Jack, kitang-kita nilang dalawa ang lahat. Si Jack ay hindi tulala. Ang katotohanan na si Jack ay nagpasya nito ay nangangahulugan na siya ay may tiwala. Bulong ni Lorraine, bakit hindi tayo sumabay? Hindi man siya nagtanong, alam niyang ibibigay ni Mart ang lahat ng pera niya kay Jack. Kahit mukhang nasa delikadong sitwasyon si Jack, nagtiwala silang dalawa sa kanya. Kabanata 3780. Hindi lang sila naniwala sa karakter ni Jack kundi sa husay din nito. Naalala nila ang lahat ng panganib sa 7 Deaths Array. Sa bawat oras na tila walang pag-asa ang mga bagay, si Jack ay susubok sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kakayahan. Nasaksihan ni Mart at Lorraine kung gaano kalakas si Jack kaysa sa kanila doon. Si Jack ay hindi lamang isang mandirigma na higit sa karaniwan, karapat-dapat pa siyang tumayo sa mga nangungunang ranggo. Hindi alam ng mga mangmang na ito kung gaano siya kalakas. Siyempre, hindi mahalaga kung alam nila o hindi ang katotohanan ito. Kahit na ginawa nila, hindi nito mababago ang mga resulta. Tumayo si Mart at huminga ng malalim, mukhang nagdesisyon na siya. Itinaas niya ang 3 daliri. Makakapagpusta ako ng 3,750,000. Napakalaking panganib na. Hindi siya kasing yaman ni Jack, na nakabunot ng 20 piraso ng purple na ginto ng sabay-sabay. Hindi man lang siya nakagawa ng kahit isang piraso ng lilang ginto. Ang 3.75 milyon ay isa ng taya na pinilit ni Mart na kumbansihin ang kanyang sarili na gawin ito. Sa totoo lang, sa lahat ng mga mandirigma, ang pagsali sa mga taya ay pareho lang ng pagkilala na ang panganib at pagkakataon ay magkasabay. Hindi nila pinapayagan ang kanilang mga sarili na lumabas na walang dala. 3.75 milyon ang pinakamalaking halagang maitaste ni Mart. Nag-iwan siya ng ilan para sa kanyang sarili ngunit hindi ganoon karami. Kumunat ang noo ni Lorraine at itinaas ang 4 na daliri. Maaari akong tumaya ng 4,250,000. Ang halagang ito ang pinakamaraming kayang bayaran. Sa sandaling iyon, maging ang lalaking nakaitim na damit ay hinalo. Hindi niya alam ang relasyon ni Lorraine at Mart. Sumunod ang lalaking nakasuot ng itim na lalaki sa likuran ng magkabilang lalaki habang naglalakad sila patungo sa rowdy betting area. Ang mga taya ay inilagay, at ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay tumangala sa mga posibilidad. Nasa 1:1.21 payout na si Randall. Bumababa na rin ang posibilidad ni Rowan. Gayunpaman, hindi ito gaanong bumaba, huminto sa 1:1.92. Yung iba hindi naman nagbago. Ang mga posibilidad ni Jack ay nanatili sa 1 hanggang 2, at walang sino man ang tumaya sa kanya. Maaaring napakasaya ng mga manunood na pinag-uusapan ang mga bagay-bagay, at ang ilan sa kanila ay isinasaalang-alang ang ideya na maaaring umalis si Jack sa arena, ngunit wala ni isa sa kanila ang tumaya kay Jack. Pagkatapos ng lahat, kahit na pakiramdam nila ay maaaring umalis si Jack sa entablado at mabuhay, walang sino man ang nakakaramdam na makakakuha siya ng pinakamataas na life points. Iyon ay tiyak sa kanila. Pumasok silang 3 sa betting area. Agad na napalingon ang lahat sa lalaking nakasuot ng itim na damit, hindi dahil may naunang kontrahan ang lalaking nakasuot ng itim sa team kundi dahil binigyan siya ni Jack ng 20 pirasong purple gold para tumaya sa kanya. Nakaakit ng maraming tingin ang pagdating ng lalaking nakasuot ng itim na damit. Ang ilang mga tao ay nagsimulang magsalita tungkol sa kanila nang walang anumang reserbasyon. Hindi pinansin ng lalaking nakasuot ng itim ang lahat. Nandyan lang siya para tuparin ang pangako niya kay Jack. Mahinahon siyang naglakad papunta sa caretaker bago itinaya ang lahat ng 20 gintong piraso kay Jack. Ang 20 piraso ng Royal Purple ay katumbas ng 200 milyon. Bumaba agad ang posibilidad ni Jack. Ito ay naging 1:2, ngunit ito ay ibinaba sa 1:1.83. Nang makita ang eksena, lahat ay namangha. Umiling ang isang matangos na ilong at sinabing, kahit tulala ang lalaking ito, ano? Ang mundo ay puno ng mga yan. Gumastos siya ng 20 piraso ng silver gold ng sabay-sabay. Nakahanap ba siya ng sinaunang libingan? Baka may makapangyarihan siyang background. Tumawa ang isang lalaking nakasuot ng dilaw na damit sa tabi niya at sinabing, sa palagay ko ay totoong natisod siya sa isang sinaunang libingan. Kahit na siya ay may kapansin-pansing background, hindi nila hahayaan siyang magpataw ng kanyang kalooban kahit saan ng ganito. Hindi rin maliit na halaga ang 20 piraso ng purple na ginto. Maging ang mga matatanda ay hindi makakapagbayad ng halagang iyon ng ganoon kadali. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.